Dominant Protector. Credit to the author. 3,981-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dapat sabihin na ang posisyon ni Melba bilang tindera ng sangay ng Hong Chamber of Commerce ngayon ay talagang hindi ibinigay ng walang kabuluhan. Halatang malaki ang naitulong niya sa iba, ngunit hindi niya ito pinarangalan. Sa halip, casual niyang sinabi iyon na nagparamdam sa mga tao na parang naliligo sila sa simoy ng tagsibol. Hanggat ang isa ay hindi isang taong walang utang na loob, ang gayong pabor ay tiyak na maaalala sa puso ng isa, at ang isa ay maaalala ito ng maluwag sa loob ng walang kaunting kakulangan sa ginhawa. Sa paglipas ng panahon, ang isa ay natural na magkakaroon ng malaki at maaasahang network ng mga koneksyon. Kung mas maraming kaibigan, mas maraming mga kalsada ang magkakaroon. Ang kasabihang ito ay talagang hindi mabibili sa mundo ng paglilinang, at ito ay higit pa para sa isang negosyanteng tulad ni Melba na umaasa sa mga koneksyon upang maghanap buhay. Masasabi lamang na anuman ang ginawa ng isang tulad ni Melba, sa kalaunan ay makakamit niya ang magagandang bagay. Ang lakas ay isang aspeto lamang, ngunit ang kanyang karakter at karunungan sa pakikitungo sa mga tao ay kailangan din. Sa maraming mga kaso, ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa lakas. Hindi naiwasang maramdaman ni Terence na ang pakikipagkasundo sa isang tulad ni Melba ay magiging malaking tulong sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyong tulong, Manager Hong. Paano ako hihingi ng higit pa at mahiram sa iyo ang espiritual na Jade? Napangiti ng mahina si Terence, sa totoo lang, napakaraming espiritual na halamang gamot at materyales ang naibalik ko sa pagkakataong ito dahil naghahanda akong simulan ang pagpino ng mga elixir. Ibabalik ko ang mga ito sa susunod para ibenta sa iyo. Sa tingin ko ay sapat na ito para sa auction. That's good. Then, I will wait and see kung ano ang gagawin ng young hero Linford. Nagliwanag ang mga mata ni Melba habang tumatango siya bilang pagsang-ayon. Pagkatapos umalis sa kamara ng komersyo, si Terence ay hindi nagtagal sa labas. Bumalik siya sa kanyang bahay at isinantabi ang forging. Ngayong mayroon na siyang dalawang nakakalamon sa puso na katangi tanging damo sa kanyang mga kamay, natural na kailangan niyang gawin muna ang foundation building foundation peel. Sa mahigpit na pagsasalita, hindi pa nagtagal mula nang pumasok si Terence sa kalagitnaan ng yugto ng foundation, hindi siya kukuha ng anumang foundation level na gininto ang elixir bago niya ganap na patatagin ang kanyang lakas, kahit na mayroon siya nito. Pagkatapos ng lahat, ang pagmamadali ng mga bagay ay maaaring humantong sa mga epekto ng hindi matatag na pundasyon. Kaya, kahit papaano sa ngayon, hindi kailangan ni Terence ang mga gintong core ng foundation stage. Gayunpaman, ito ay mas mahusay na maging ligtas kaysa magsisi. Si Terence ay nasa kalagitnaan pa lang ng foundation stage, at siya ay mananatili sa foundation stage ng mahabang panahon. Ang mas maraming foundation stage golden core na mayroon siya, mas mabuti. Walang dahilan para magreklamo siya tungkol sa pagkakaroon ng masyadong marami. Pagkatapos ng isang gabi ng katahimikan, pamilyar na pamilyar si Terence sa pagpipino ng mga elixir. Sa tulong ng kaldero ng gamot ni Shenlong, karaniwang walang mga pagkakamali, at ito ay pareho sa oras na ito. Naisip ni Terence na makakagawa siya ng hindi bababa sa 3 foundation stage na gininto ang pills tulad noong nakaraan. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang nakakulam na pusong katangi tanging damo ay kinuha mula sa ligaw, at walang anumang mga natural na depekto tulad ng mga mula sa nursery ng gamot sa espiritu. Ang kalidad ay mas mahusay, ngunit ang katotohanan ay na ginawa niya lamang ang 2 foundation stage golden pills. Gayunpaman, nakakita rin si Terence ng 2 nasayang na table tas sa kaldero ng gamot ni Shenlong. Nangangahulugan ito na kung magiging maayos ang lahat, dapat siyang makagawa ng 4 na foundation stage golden pills ng sabay-sabay. Hindi niya akalain na sa huli ay mawawala sa kanya ang kalahati ng mga ito. Ito ay isang bagay na hindi matutulungan. Walang refiner ang makapagpapanatili ng 100% rate ng tagumpay, at maging si Terence, na may tulong ng medicine cauldron ni Shenlong, ay walang exception. Ito ay hindi maiiwasan na ang ilang mga table tasks ay maubusan, at maaari lamang niyang tanggapin ang katotohanan ng walang magawa.
Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi sakam siya ay lubos na nasiyahan sa dalawang foundation stage na gininto ang core. Kung magiging sapat ba ang mga ito o hindi para makalusot siya sa tuktok ng kalagitnaan ng yugto ng foundation, iyon ay isang bagay na dapat niyang alalahanin sa hinaharap. Kung ito ay hindi sapat, hanggat patuloy na tumulong sina Hongxiang at Hansel, naniniwala si Terence na sa kanilang impluwensya, magkakaroon siya ng pagkakataon na bumili muli ng nakakalamang pusong Katanji tanging damo sa hinaharap. Hanggat mayroon siyang nakakalamang pusong Katanji tanging damo, natural na maaabot niya ang foundation stage. Gayunpaman, ang isang nasayang na tableta ay hindi ganap na walang silbi. Ang isang nasayang na foundation building golden pill ay may katulad na epekto sa isang foundation building pill. Makakatulong ito sa mga taong hindi pa umabot sa yugto ng pagbuo ng pundasyon na matagumpay na maabot ang yugto ng pagbuo ng pundasyon, at ang epekto nito ay mas mahusay kaysa sa tableta sa pagtatayo ng foundation. Matapos ayusin ang kanyang estado ng pag-iisip, handa na si Terence na magsimulang gumawa ng higit pang mga elixir. Sa pagkakataong ito, gagawa siya ng foundation breakthrough pill. Maliban sa pag-iingat ng maliit na bahagi para sa kanyang sariling paggamit, binalak ni Terence na ibenta ang karamihan ng mga foundation breakthrough pills sa Hong Chamber of Commerce ayon sa kanilang napagkasundoan. Sa ganitong paraan, hindi lamang niya maibabalik ang pabor ni Melba, ngunit maaari rin siyang mag-ipon ng malaking halaga ng mga espiritual na jade upang maghanda para sa auction, na pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Gayunpaman, bago mabuksan muli ni Terence ang Pogen, ang mga paghihigpit sa labas ay na-trigger. Kailangang tumigil muna si Terence. Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti habang binubuksan ang pinto at nakita ang mga pamilyar na mukha. Hehe, anong nangyayari ngayon? Anong negosyo mo? Sina Linden, Harry, at Leandro ang nakatayo sa harap ng pasukan. Isinasantabi ang pagkakakilanlan ni Linford ang mga taong ito ang pinakamalaking kaaway ni Terence ngayon, lalo na matapos mawala ang isang may kakayahang subordinate tulad ni Gavan. Malamang na gustong patayin ni Linden si Terence ngayon ano ang sinusubukan niyang gawin sa pagpunta dito kasama ang kanyang mga tauhan. Maliwanag na ang araw, pagkatapos ng lahat, at ang ilan sa mga bagong disipulo ay nanonood pa rin mula sa malayo. Sigurado si Terence na kahit gaano pa kalakas ang loob ng kabilang partido, hindi sila maglalakas loob na pumunta rito at pilitin silang pumasok. Nang makitang si Terence ay hindi natakot, at sa halip ay kumikilos ng buong tapang at malakas, naramdaman ni Linden ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi siya pumunta rito para makipaglaro ng husto kay Terence, ngunit gusto niyang magpakita ng palabas. Mas mainam kung matakot niya si Terence sa harap ng lahat at mawala ang lahat ng mukha niya sa harap ng lahat. At kaya, sa pagkakataong ito, personal na naglabas si Linden ng hindi pa nagagawang dami ng enerhiya, isang buong pundasyon ng foundation stage. Ang gayong nakakatakot na enerhiya ay ganap na nalantad, at kung si Harry at ang iba pa ay hindi nagtatago sa likod niya, matagal na silang lumuhod. Gayunpaman, si Terence ay nakatayo mismo sa kanyang harapan, 2 hakbang lamang ang layo mula sa kanya, at siya ay parang walang nangyari, ito ay wala sa kanyang inaasahan. Sa totoo lang, kung si Terence ay nasa unang bahagi lamang ng foundation stage, maaaring hindi niya mapaglabanan ang ganoong kalakas na aura, ngunit isa na siyang mid-foundation stage master, at sa kanyang malakas na isip at lakas, siya ay mas malakas kaysa sa kanyang mga kapantay. Kung hindi niya kayang hawakan ang maliit na aura na ito, paano siya mabubuhay sa hinaharap? Nang makita ang constipated expression ni Linden, ngumiti si Terence sa kanyang sarili at pumulupot ang kanyang mga labi, nakarating ka na sa pasukan ng My Immortal's Cave at hindi nagsasalita. Gusto mo bang maging security guards ko? Not bad? Not bad? And quite intimidating. I can consider it. 3,982. Hindi man lang niya nagawang ibaba ang kanyang status, at sa halip ay kinutya siya ng isang baguhan mula sa Terence District. Dumilim ang mukha ni Linden, at tumalon si Harry, isipin mo, ang kapatid mo. Isa ka lang mahirap na hindi formal na magsasaka, hindi ka pa kwalipikadong dilaan ang mga daliri ng paa ng ating young master na si Shu, at gusto mo akong maging security guard mo. Kalokohan. Tumawa si Terence, hindi mahalaga kung qualified ako o hindi. I don't like to lick the people's toes.
Pero ikaw manager kang siguradong qualified di ba? Kung hindi, paano ka magiging follower niya? Si Harry ay natigilan at hindi nakapagsalita. Bagamat gusto ng lahat na dilaan ang mga daliri ni Shu, mayroon silang pagmamalaki bilang mga practitioner. Kung ganoon ang sinabi niya, paano siya mabubuhay sa malugod na pavilion ng mga bagong disipulo? Mukhang puno ng sigla si Great Deacon Kang. Halos gumaling na ang mga sugat niya. Mabuti na lang. Malapit na matapos ang 10 araw na huling binanggit ni Pavilion Master Ho. Maaari mo bang mabilis na maalis ang iyong tirahan sa kuweba? Naghihintay pa rin ako na makipagpalitan sa iba pang umaambon na mga bagong dating ng pavilion. Tumaas ang isang kilay ni Terence. Muling nanigas ang mukha ni Harry. Naisip niya sa kanyang sarili, damn it, this situation isn't right. Sinusundan niya si Young Master Shu para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Paano nagawa ni Terence ang mga table sa ilang salita lang? Sa katunayan, dahil binigyan siya ni Yunpeng ng grade 4 na Great Recovery Pill noong siya ay nasugatan, ang mga pinsala ni Harry ay halos ganap na gumaling ilang araw na ang nakalipas. Kung hindi niya magagawang makipagtalik kay Bella, ang babaeng ito, araw at gabi. Sa mga araw na ito, sadyang isinasaisip ni Harry ang bagay na ito sa kanyang isipan. Hindi man lang niya kinausap ang backer ni Lindan. Hindi niya akalain na ilalantad ito ni Terence sa harap ni Lindan. Paano niya ito tatapusin? Gaya ng inaasahan, pinaghihinalaang tumingin si Lindan kay Harry nang maramdaman niyang may mali. Harry, binibigyan mo siya ng isang kuweba. Anong nangyayari? Kamakailan, naging abala si Linden sa pakikipagkompetensya sa Southern Heaven Gate para sa posisyon ng pinakamatandang nakatatandang kapatid ng tumataas na Sky Pavilion. Kamakailan lamang, sa wakas ay nakagawa na siya ng kaunting pag-unlad, ngunit pagkatapos ay ang usapin ng Gavan. Bilang karagdagan, kinailangan din niyang mag-host ng salo-salo sa kaarawan ni Natalie, kaya wala siyang oras para pakialaman ang maliliit na bagay ng malugod na bagong pavilion. Dagdag pa, hindi nagkusa si Harry na umamin, at walang sinabi si Yunpeng bilang paggalang kay Harry. Walang ideya si Linden tungkol sa Cross Pavilion Challenge. Matagal na nauutal si Harry, walang masabi. Nakita ito ni Terence at tumawa, hindi pala alam niyang Master Shu ang tungkol dito. Sinadya ni Great Deacon Kang na itinago ang intelligence ng militar. Dahil nahihiya si Grand Deacon Kang na sabihin ito, kung gayon sasabihin ko ito para sa iyo. Young Master Shu, natalo niya ang numero 1 kuweba na tinitirhan ko sa Cross Pavilion, ang huling araw ng hamon ng pavilion ay ang huling oras ng pavilion. Natural na kailangan niyang isuko ang kuweba na tinitirhan ko. May ganon. Nakaka-disappoint ka, I'll settle the score with you pagbalik natin. Lalong naging malungkot ang mukha ni Lindan. Naiintindihan niya na hindi kayang talunin ni Harry si Terence, ngunit ang higit na ikinainis niya ay itinago sa kanya ni Harry ang katotohanan. Ito ay hindi matatagalan. Bilang isang superior, ang pinakakinaiinisan ni Linden ay ang kanyang mga compound na hindi nag-uulat sa kanilang sariling kagustuhan, dahil ito ay magiging sanhi ng sitwasyon na mawala sa kanyang kontrol. Napakadali para kay Terence na hindi maipaliwanag na gumawa ng inisyatiba tulad nito. Oo. Young Master Shu, please calm down. Alam kong mali ako. Mabilis na tumango si Harry at yumuko, na nagkukunwaring malungkot habang nagpapaliwanag, Young Master Shu, marami kang importanteng tao. Ayoko lang na mahirapan ka sa ganoong maliit na bagay. Bilang iyong nakababatang kapatid, hindi ko kayang ibahagi ang iyong pasanin at sa halip ay magdulot ng problema sa iyo. Wala talaga akong mukha para hilingin ito. Kaya, kahit gaano ako kaagrabyado tungkol dito sa hinaharap, kaya ko lang itong pag-usapan. Si Harry ay isang dalubhasa sa pag-arte. Itinago niya ang katotohanan dahil ayaw niyang mawala ng punto sa harap ng kanyang Panginoon, ngunit pinatunog niya na isa siyang malungkot na karakter na yumako sa lahat ng hinaing. Kahit na ang isang matalinong tao tulad ni Linden ay natigilan sa kanyang mga salita. Ibig sabihin, na misunderstood kita, Harry. Hindi kita masisisi sa kakaibang kilos na ito ng kabaitan. Tinapik-tapik ni Linden ang balikat ni Harry, na inaalo siya. Kung tutuusin, isa kang tunay na alchemist, hindi ka taka-taka na hindi mo kayang talunin ang iba.
Hanggat ginagawa mo ng maayos ang gawaing itinalaga sa iyo ng young master na ito, magkakaroon ka rin ng malaking merito. Sa katunayan, hindi ba talaga alam ni Linden kung ano ang nangyayari? Sa totoo lang, hindi naman ganoon ang nangyari. Kaya lang mas magaling siyang manalo sa puso ng mga tao kaysa kay Gavin. Oo, salamat sa iyong pag-unawa, young Master Shu. Harry, mangyaring gawin ang iyong makakaya. Puno ng pasasalamat ang mukha ni Harry na para bang mamamatay siya para sa kanyang kaibigan. Hindi nakaimik si Terence sa eksenang ito. Itong Harry ay talagang dalubhasa sa pagsuso sa mga tao. Kahit ang isang tulad ni Linden ay nahulog sa kanyang mga panlilinlang. Hindi siya nakarating sa kinaroroonan niya ngayon puro swerte. Ngunit, para kay Terence, ang isang lalaking kasing bait ni Linden ay hindi madaling malinlang ni Harry. Marahil ay may intensyon si Linden na lumikha ng isang malaking pusong master image para mas handang magtrabaho ang kanyang mga tauhan, at ginagamit lang ang pagkakataong ito para gumawa ng isang aksyon. Sige, the two best actors, huwag kayong magmadaling tapusin ang inyong pag-arte. Pwede ba akong bigyan ng tumpak na sagot ang dakilang Deacon Kang sa tanong ko ngayon lang? Putol ni Terence na may mapanuksong ngiti. Si Harry ay nasiyahan pa rin sa kanyang sarili, ngunit iyon ay mabilis na napalitan ng isang malungkot na kalooban. Ang 10 araw na deadline ay tapos na, at ang kuweba ay magiging Terence's. Ito ay isang problema na hindi niya maiiwasan. Gayunpaman, para kay Harry, ang numero 1 kuweba na ito ay hindi lamang nangangahulugan ng superior na espiritual na chi, ito rin ay isang simbolo ng katayuan. Kung inangkin ni Terence ang kuweba para sa sarili niyang gamit, ayos lang. Sa karamihan, si Harry ay mapapahiya lamang. Ngunit kung sinabi ni Terence na ililipat niya ang kuweba sa isa pang tumataas na baguhan sa Sky Pavilion, hindi lang ito nakakahiya. Ang kanyang posisyon bilang numero 1 newbie sa tumataas na Sky Pavilion ay mababantaan, at maging si Linden ay maaapektuhan. Bilang isa sa mga nangungunang young master sa tumataas na Sky Pavilion, at ang Pavilion Master ng Welcome New Pavilion, si Yunfeng, ay ang kanyang direktang disipulo, kung ang pinakamatagumpay na bagong dating ng Rising Sky Pavilion ay hindi ang kanyang underling, ito ay nakakahiya. Sa pinakakaunti, ito ay magpapatunay na siya, si Linden, ay walang gaanong kontrol sa sitwasyon. Sa madaling salita, ito ay nangangahulugan na siya ay hindi sapat na kaya. 3,983. Sa posisyon ni Linden bilang tagapagmana, kahit na ang kaunting pinsala sa kanyang imahe ay maaaring nakamamatay. Kung ito ay patuloy na isinasa publiko ng mga taong may lihim na motibo, gaano man ito kaliit, ito ay magiging isang malaking bagay. Maaari pa nga itong maging isang malaking bagay na maaaring makaapekto kung matagumpay niyang maagaw ang posisyon sa hinaharap. Mas naintindihan ni Linden ang puntong ito kaysa kay Harry. Nagbanta siya, numero sa kuweba, bukod kay Harry, hindi ko hahayaang mahulog ito sa kamay ng sinuman. Terence, gusto mo bang subukan? Ngumiti si Terence, hindi siya mahuhulog doon. Nagtaas siya ng kilay. Tulad ng inaasahan ng young Master Shu, napakaganda mo. Unfortunately, this is the Welcome Pavilion. Young Master Shu, mukhang hindi ka makakagawa ng anumang desisyon dito. O si Young Master Shu ba ay nagpaplanong lumampas sa kanyang autoridad at pamahalaan ng mga bagong taong nasa ilalim natin sa ngalan ni Hugo? Matalas ang dila mo. Pinandilatan ni Linden si Terence bago biglang ngumiti, hahaha, nagbibiro lang ako. Young Hero Linford, kailangan mo bang kabahan ng husto? Gaya nga ng sinabi mo, teritoryo ito ni Yunfeng, at natural na hindi ako lalampas sa aking mga hangganan. Mabuti iyan. Akala ko gusto ni Young Master Shu na burahin ang mga nasamsam sa digmaan na napanalunan ko pagkatapos ng labis na pagsisikap. Kung marinig ito ng mga nakatataas, ito ay magiging masyadong hindi makatwiran, tama? Sabi ni Terence na may mahinang ngiti. Ang isang taong tulad ni Linden, na may malalim na background at magandang kinabukasan, ay napaka-perpekto sa lahat ng aspeto na halos hindi siya masasaktan. Siya ay tila napakalakas at nakakatakot na kalaban, ngunit mayroon siyang malaking kahinaan, siya ay masyadong ambisyoso. Dahil talaga sa ambisyon ni Linden kaya kailangan niyang alagaan ang kanyang imahe.
Hindi pa banggitin ang pagpapadala ng mga tao para patayin si Terence, ang ganitong uri ng lubhang mapanganib na bagay, kahit na isang bagay na karaniwan gaya ng pagsugpo sa isang baguhan ay magiging masamang bagay sa kanyang maluwalhating imahe, kaya hindi niya ito magagawa. Kung hindi, walang paraan na makakatagal si Terence ng ganito katagal sa pagkakaiba ng kanilang lakas at katayuan kung hahayaan niya ang kanyang pagbabantay. Nanigas ang mukha ni Linden at tanging naisagot niya, ano ang maaari kong gawin para isuko mo ang numero 1 kuweba? Pangalanan ng iyong presyo. Gusto mo bang pangalanan ko ang presyo? Ngumiti si Terence na parang may mas malalim na kahulugan dito. I'm sorry, pero nakipagkasundo na ako sa iba pang bagong disciples ng tumataas na Sky Pavilion. Kung ang dakilang Deacon Kang ay inookupahan pa rin ang numero 1 kuweba sa tuktok ng bundok, masisira nito ang reputasyon ko, tama ba? Ang kahulugan ng kanyang mga salita ay malinaw na handa siyang mangikil. Hindi nais ni Linden na mag-aksaya ng kanyang oras sa isang baguhan na tulad ni Terence, at hindi niya gusto ang pakiramdam ng pagiging kontrolado. Tiningnan niya si Harry, senyales na lutisin ito. Kung tutuusin, kasalanan niya iyon, at ayaw niyang linisin ng kanyang amo ang kanyang kalat. Hangga't tama ang mga kondisyon, walang imposible. I'm sure you're aware that the other newbies will not be able to come up with better conditions than me. Imbes na hayaan silang makinabang, bakit hindi mo nalang pakanabangan ang sarili mo? Oh! Bakit hindi mo sabihin sa akin kung anong mga kondisyon ang inihanda ng dakilang Deacon Kang para sa akin? Sabi ni Terence, interesado. Hindi napigilan ni Harry na mabulunan. Ngayong may bagay na si Terence sa kanya, alam niyang hindi na siya makakatakas, ang mga lalaki ay namamatay sa paghahangad ng kayamanan, at ang mga ibon ay namamatay sa paghahanap ng pagkain. Gusto mo lang ng espiritual na jade, tama. Bibigyan kita ng 5 piraso ng espiritual na jade, paano? Hindi mapigilan ni Terence na ngumiti, 5 espiritual na jade. Ang kahangahangang kuweba numero 1 sa tuktok ng bundok ay nagkakahalaga lamang ng 5 piraso ng espiritual na jade sa iyong paningin, dakilang Deacon Kang. May itatanong ako sa iyo, sinusubukan mo bang paalisan ang isang pulubi? Kung gayon, 10 piraso ng espiritual na jade. Hindi maliit na halaga iyon, tama ba? Mabilis na sumagot si Harry. Hindi sapat, mahinang sabi ni Terence habang nakataas ang kanyang mga mata. 20 piraso ng espiritual na jade, wala ni 1 piraso pa. Bakit hindi ka maghanap ng iba? Gusto kong makita kung magkano ang kaya nilang ibigay sa iyo. Sabi ni Harry sa nagngangalit ng ngipin. Ang numero 1 kuweba ay mahusay, ngunit ang limitasyon ng 1 taon na ibinigay ng pavilion ay lumipas na ng kalahating taon. Sa madaling salita, ang kondisyon ni Harry ay katumbas ng 20 piraso ng espiritual na jade kapalit ng karapatang gamitin ang numero 1 kuweba sa loob ng kalahating taon. Walang mas mabuting kalagayan sa mundo. Siyempre, hindi si Harry ang tipong malugi ng walang bayad. Naglakas loob lang siyang magbid ng ganoon dahil sa mga chismis na hindi maiiba ni Terence ang mabuting jade sa walang kwentang jade, at ang mga taong tulad ni Tony ay patuloy na ipinagpalit ang walang kwentang jade para sa mabuting jade. Ang halaga ng 20 piraso ng magandang jade ay tiyak na sapat na para sa sakit ng kanyang puso hanggang mamatay. Gayunpaman, kung ito ay ipinagpalit sa 20 piraso ng walang kwentang jade, kung gayon ay walang magiging problema. Makukuha niya ang mga ito sa ilang minuto. Alam na alam ito ni Terence, ngunit nanunuya siya sa kanyang puso. Dakilang Deacon Kang, isa ka talagang respetadong figure. Sa sandaling ibuka mo ang iyong bibig, napakabigay mo. Sayang at hindi ako interesado sa 20 piraso ng espiritual na jade mo. F***. Halos lumuwa si Harry ng isang subo ng dugo. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Terence. May mali ba sa utak ng lalaking ito? Wala man lang siyang pakialam sa 20 piraso ng spiritual jade. Sino ka ba sa tingin mo? Hindi kaya napagtanto na ng lalaking ito ang kanyang masamang intensyon. Parang tambol ang pagtibok ng puso ni Harry habang ang kanyang mukha ay naging pangit. Terence, hindi ka maaaring lumayo, ipinapayo ko sa iyo na huwag masyadong lumayo.
Hindi ka maaaring maging masyadong extreme sa lahat ng bagay. Hindi ko inaasahan na ang dakilang Deacon Kang ay magiging napakatino. Sayang at mukhang wala kang ganitong kamalayan. Nanunuya ang bibig ni Terence, na ikinahihiya ni Harry. Bakit hindi mo na lang sabihin? Hindi ko gusto ang espiritual na Jade, ngunit nais ko ang espiritual na Jade, ngunit nais ko ang espiritual na Jade. Hindi lang si Harry, kundi maging si Linden Shaw ay nagulat. 20 piraso ng espiritual na Jade at isang espiritual na binhi ng herb ang pinagsama, kahit sinong normal na tao ang makakaalam kung alin ang pipiliin. Bagaman may pag-asa para sa mga buto na mabuhay, maliban kung ito ay nasa isang espesyal na lugar tulad ng nursery ng gamot sa espiritu, ang mga pagkakataon na mabuhay ay halos wala. Para sa karamihan ng mga tao, ito ay karaniwang walang halaga. Gayunpaman, si Terence ay nakapagpatubo ng 39 sa 40 espiritual na mga buto ng damo sa panahon ng pagsubok sa espiritual na halamang gamot. Ano man ang mga pamamaraan na ginamit niya, ang mga buto ay maaaring talagang isang makina ng paggawa ng pera sa kanyang mga kamay. Ilang spirit herb seeds ang gusto mo? Tanong ni Harry sa malalim na boses. Hindi masamang bagay na ayaw ni Terence ng mga spirit jade at sa halip ay humingi siya ng mga spirit herb seeds. Pagkatapos ng lahat, nagkakaroon siya ng mga relasyon sa ilang makapangyarihang tao sa Philhall salamat sa pangangalaga ni Lindan. Kahit na medyo malamig sa kanya ang manager ng nursery ng spirit herb na si Linghua dahil sa paninirang puri ni Terence noong nakaraan, hindi magiging problema kung gusto lang ni Terence ng ilang mga buto ng spirit herb. Ang mga buto ng espiritu ng damo ay lahat ng mga bagay na nilinang ng Philhall sa mga batch. Bagamat hindi sila mabibili o matagpuan sa labas dahil sa mga regulasyon, alam ng lahat na ang mga bagay na ito ay hindi gaanong halaga. Kung hindi, hindi na nila ito inilabas ng marami noon at ipinamahagi sa mga bagong dating para ma-assess kahit alam nilang sayang ito. 3,984. Hindi mataas ang halaga, kaya hindi masyadong mahigpit ang bantay. Para sa mga taong tulad ni Harry na may mga koneksyon, ang pagkuha ng ilang mga buto ay isang piraso ng cake. Magiging mahusay kung magagamit nila ito upang maalis si Terence. Sundin ang nakaraang pagsubok sa espiritu ng damo. 40 na buto ng damong espiritu sa isang grupo. Kopyahin ito at bigyan ako ng 5 grupo. Sabi ni Terence. Ito ay isang bagay na naisip na ni Terence. Kung gusto niya ang nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo, maliban sa pagtatanong kina Melba at Hansel na tulungan siyang bilhin ito, ang ibang paraan ay ang pagkuha ng mga buto mula sa nursery ng spirit medicine. Sa kasamaang palad, hindi siya miyembro ng Philhall, at wala siyang maaasahang koneksyon doon. Malinaw na imposibleng umasa sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, si Harry ay naging napakahusay sa Philhall sa ilalim ng pangangalaga ni Lindan. Nag-reserve na raw siya ng pwesto sa Hall of Pills in advance. Sa sandaling matapos ang malugod na bagong pavilion, maaari na siyang sumali kaagad sa Hall of Pills. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makuha ang ideya mula sa kanya. Gayunpaman, si Terence ay hindi basta-basta makahingi ng nakakalamon sa puso ng mga Katanji tanging binhi ng damo. Upang ilihim ito, hiniling niya ang lahat ng 40 sa mga ito, tulad ng huling pagkakataon. Maaari pa rin niyang gamitin ang mga ito bilang isang reserba para sa hinaharap na mga halamang pang-espirito, kaya hindi sayang ang humingi ng higit pa. 40 seeds for a set and you want 5 sets. Nabaliw ka na ba sa pag-iisip tungkol sa mga spiritual herb seeds? Sa tingin mo ba ang Philhall ay binuksan ng pamilya ko at maaari kang kumuha ng mga bagay sa gusto mo? Sabi ni Harry, tumalon-talon. Totoo na may kanya-kanyang paraan siya para makuha ang mga buto, ngunit gusto ni Terence ng 5 set 200 buto iyon. Malaking problema kung may makakaalam. Si Harry ay hindi isang panloob na miyembro ng Philhall, kung tutuusin kahit na may mag-aalaga sa kanya bilang paggalang kay Lindan, hindi nila ilalagay ang kanilang sarili sa panganib para lamang matulungan siya.
Alam ni Terence na hindi iyon makatotohanan, ngunit ang pakikipagkalakalan ay tungkol sa pagbabayad sa kung ano ang iyong banibid para sa mabuti, pagkatapos ay nag-aatubili akong umatras. 4 na grupo. Imposible. Muling tinanggihan ni Harry. Tila isang hakbang paatras si Terence, ngunit may 160 pills pa rin ang 4 na set. Ito ay hindi maliit na halaga at ang panganib ay hindi maliit. Nanlamig ang mukha ni Terence habang inilahad ang kanyang kamay para paalisin sila. Dahil iyon ang kaso, walang pag-uusapan. Mag-ingat, hindi kita makikita. 3 grupo, hindi hihigit sa 3 grupo, hindi ito maaaring higit pa dito. Mabilis na sumagot si Harry. Sa katunayan, kahit na mayroong 120 buto sa 3 grupo, kailangan pa rin niyang makipagsapalaran. Gayunpaman, ang inisyatiba ay nasa mga kamay ni Terence, at wala siyang pagpipilian. Not to mention, inaalalayan siya ng kanyang amo, si Linden. Hindi pumunta dito si Linden para linisin ang kanyang kalat. Kung hindi siya sumang-ayon sa mga kondisyon ni Terence at naantala ang negosyo ni Linden, hindi ito magiging saysay. 3 grupo. Then I'll still take the cave. 4 groups is my bottom line, or no more talking. Sabi ni Terence pagkatapos ng sandaling katahimikan. Ikaw. Magagalit na sana si Harry nang sawayin siya ni Linden ng walang pasensya. Sige, bibigyan kita ng 4 na set. Huwag mo na itong banggitin muli. Walang problema. Gayunpaman, sasabihin ko muna ang mga pangit na salita, ipadala sa akin bago lumubog ang araw bukas. Kung kalahating oras o nawawala ang sinuman sa mga ito, hindi mabibilang ang kasunduang ito, at sa oras na iyon, wala kang pasok sa kuweba numero 1 sa tuktok ng bundok, maintindihan. Sabi ni Terence. It's a deal? Kinailangan ni Harry na kumagat ng bala at pumayag. Mahigpit ang oras, ngunit sa Linden dito, mas madali ang mga bagay. Sa mukha ni Linden, hindi na niya kailangan pang makipagsapalaran. Maaari niyang maibalik ang mahalagang kuweba na numero 1 mula kay Terence. Para kay Harry, napakahusay na ng deal na ito. Hindi na kailangang i-drag ito palabas. Kung magbago ang isip ni Terence, tapos na siya. Kung gayon, hihintayin ko ang magandang balita ni Deacon Kang. Bahagyang ngumiti si Terence. 4 na hanay ng mga buto ang ibig sabihin ng 4 na nakakalamon sa puso ng Katanji, tanging buto ng damo ito ay isang pambihirang sorpresa. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita si Linden, dahil tapos ka na, sasabihin ko sa iyo kung bakit ako nandito. Terence, narinig ko na nailigtas mo si junior sister Natalie minsan sa likod ng bundok. Hehe, saan nakuha ni Young Master Shu ang impormasyong ito? Napakurap si Terence. Kaagad, sinulyapan ni Terence si Bella na nakatingin sa malayo. Alam niyang sa bibig ng babaeng ito nanggaling ang pangyayaring ito, at malamang na nagbago ang hitsura nito. Kung hindi, sa posisyon ni Linden, walang paraan na pakakawalan niya itong masamang babae na gustong pumatay kay Natalie. Matagal na sana niya itong sinampal hanggang sa mamatay. Nagkunwaring malalim si Linden at ngumiti ng matamis. Sa isang maliit na lugar tulad ng 3 malalaking pavilion, natural na kasing dali ng pag-flip ng kamay ko kung may gusto akong malaman. Mula sa performance mo, dapat totoo ang bagay na ito. So ano? Tanong ni Terence. Bagamat may intensyon siyang tulungan si Natalie na maalis ang banta, si Bella, hindi niya sinasadyang gamitin ang kamay ni Linden. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin niya alam kung ano ang sasabihin ng Natalie tungkol sa insidente sa Half Moon Lake. Kung may nasabi siyang mali at may nahuli, hindi ito maganda. Sakto, ang isang mababang antas na bagong dating na tulad mo ay hindi kwalipikadong magkaroon ng anumang kinalaman kay junior sister Natalie, na isang mataas at makapangyarihang munting prinsesa. Gayunpaman, si junior sister Natalie ay isang taong nagpapahalaga sa pagkakaibigan. Dahil sa bagay na ito, pakiramdam niya ay may utang siya sa iyo. Siyempre, tinulungan ka rin niya noong huling pagkakataon sa Law Enforcement Hall, kaya dapat isaalang-alang ito kahit na. Sabi ni Linden sa mapagpalang tono. Iyon lang, salamat kay Young Master Shu.
Mukhang ang pabor na ito ay babagsak sa ulo ni Young Master Shu sa hinaharap. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata. Si Lindan, gayunpaman, ay nagbingi-bingihan dito at nagpatuloy, Terence, tandaan na ang Natalie na ito ay isang mataas at makapangyarihang munting prinsesa, hindi isang taong mahahawakan mo. Kung gusto mong mamuhay ng maayos, lumayo ka sa kanya hanggat maaari. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Mahiwagang ngumiti si Terence at tumingin sa kanya na para bang nakatingin sa isang tulala, hindi naman pumunta si Young Master Shu dito para lang sabihin ito sa akin, di ba? Hindi naman. Para maputol ang iyong kaawa-awa at hamak na pantasya, para hindi mo na ituloy ang panggigipit kay junior sister Natalie sa maliit na pabor mula sa likod ng bundok, na pagpasyahan kung gumawa ng exception at padalhan ka ng invitation letter. Tiningnan ni Linden si Harry, at ang huli ay nagbigay ng imbitasyon kay Terence. Sa ikawalo ng susunod na buwan, birthday party ba ni Natalie? Sinulyapan ito ni Terence at pinaikit ang kanyang mga mata. 3,985. Malapit na ang kaarawan ni Natalie, at ito ay isang bagay na sinabi niya sa kanya ng personal noon. Sumasakit pa rin ang ulo ni Terence kung paano makapasok, ngunit hindi niya inaasahan na ang problemang ito ay malulutas ng kanyang mahigpit na kaaway, si Lindan. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Tama. Makatuwirang sabihin na ang mababang antas na tulad mo ay hindi makakapasok sa ganoong kataas na sulo-salo sa iyong susunod na buhay. Sa pagkakataong ito, babalikan kita ng pabor sa ngalan ni junior sister Natalie. At the same time, ipapakita ko sa iyo ang gap between you and me, para hindi ka maobses sa mga guni-guni mo at sa akin. Mayabang na sabi ni Lindan. Dahil doon, walang pakialam si Linden sa ekspresyon ni Terence habang inaakay niya si Harry at ang iba pa habang nakataas ang ulo. Ngumiti si Terence, hindi masyadong nag-iisip. Naisip niya kung ano ang ginawa ng mga taong ito ngayon, binigay nila sa kanya ang mga buto ng damo, at pagkatapos ay ang imbitasyon sa kanyang birthday party. Parang binibigyan siya ng init ng mga ito matapos siyang pagsilbihan sa kanyang tahanan. Hindi niya maintindihan kung ano ang ipinagmamalaki ng mga ito. Sina Gavin at Tony ay may ganitong ekspresyon sa tuwing binibigyan nila siya ng espiritual na jade. Ang mga tao sa Sky Class Island ay talagang bobo. Ngunit hindi ito nakakagulat. Bagamat walang kulang sa mga pukana at intriga sa mundo ng paglilinang ng Sky Class Island, ito ay tungkol pa rin sa lakas. Normal lang na hindi sila kasing talino ng mga tao sa secular na mundo. Ang mga taong ito ay palaging iniisip kung paano magsanay, hindi nakakagulat na si Harry ay napakahalaga. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Linden Shu ng isang taong kasing sama niya. Pagkatapos ng interlude, bumalik si Terence sa kuweba at nagpatuloy sa paggawa ng Breakthrough Foundation Elixir. Sa pagkakataong ito, naghanda siya ng maraming espiritual na halamang gamot at materyales, at gusto niyang gumawa ng mas maraming espiritual na jade, kaya gumawa siya ng 3 kaldero ng sabay-sabay. Mabuti na lang at ito ang Shenong Medicine Cauldron. Anumang ibang cauldron ay saysabog na ngayon, ngunit ang Shenong Medicine Cauldron ay walang ibang reaksyon maliban sa bahagyang mas mataas na temperatura. Normal ang lahat, at pagkatapos ng 3 batch, nagkaroon ng malaking ani si Terence sa pagkakataong ito. Nakagawa siya ng 13 foundation breakthrough pill sa kabuuan, at bawat isa sa mga ito ay may pinakamataas na kalidad. Kung ibebenta niya ang lahat ng 13 na ito ng Supreme Grade Foundation Building Breakthrough Pill sa Hong Chamber of Commerce, ang mga ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 spiritual jade, kahit na ang pinakamababang presyo ay 800 spiritual jades bawat pill. Iyan ay higit pa sa sapat upang matugunan ang mga pangangailangan ng auction. Higit pa riyan, nasa kamay pa rin ni Terence ang 1000-year tree crystal at ang bag ng pulang dugong graba. Hindi niya kailangan ang dalawang bagay na iyon para sa pagpapanday, ngunit kung kailangan niya, maaari pa rin niyang i-auction ang mga ito. Gaya ng inaasahan, makakakuha siya kaagad ng isa pang malaking halaga. Sa pagkakataong ito, para matipon ang lahat ng materyales na binanggit ng hari ng basura, maituturing na ibinigay ni Terence ang kanyang lahat.
Kung noon pa man, hindi makakapagbenta si Terence ng napakaraming mataas na kalidad na Foundation Breakthrough Pills kahit na wala siyang sapat na Spirit Jades. Pagkatapos ng lahat, walang mga pader na hindi nagpapalabas ng hangin, at kung ang mga taong may lihim na motibo ay narinig ang tungkol dito, ito ay magiging katulad ng ang lihim ng Star Inkstone na nakalantad, ito ay magiging isang malaking problema. Gayunpaman, walang pagpipilian si Terence sa pagkakataong ito. Ayon sa hari ng junk, kung wala siyang libu-libong mga espiritual na jade, kahit na nakuha niya ang karapatan sa auction, magiging mahirap na tipunin ang lahat ng iba pang 6 na materyales maliban sa misteryosong patak ng tubig. Ang pinakamasamang bagay ay na kung siya ay napalampas sa auction, imposibleng makolekta ang lahat ng mga materyales sa maikling panahon. Sa kabutihang palad, mas naunawaan ni Terence ang karakter ni Melba pagkatapos ng napakaraming pagtatagpo. Hindi siya short-sighted na tao. Kahit pabigyan niya siya ng ilang extreme grade Foundation Breakthrough Pills ng sabay-sabay, hindi ito dapat maging malaking problema basta't maingat siyang hindi matuklasan ng iba. Kinabukasan, naghatid si Harry ng 4 na hanay ng mga binhi gaya ng ipinangako. Maingat na binilang at kinumpirma ni Terence na mayroong 4 na nakakalamon sa puso na Katanji, tanging buto ng damo bago siya nasiyahan. Ililipat niya ang lahat ng 4 na grupo ng mga buto ng Spirit Herb sa espasyo sa Jade Pendant. Hanggat inaalagaan niyang mabuti ang mga ito, makakapag-ani siya ng 4 na tangkay ng napakagandang damo na nakakalam ng puso sa loob ng ilang buwan. Kasama ang 2 foundation building golden core na nasa kamay niya, sapat na dapat ito para suportahan ang susunod na 2 tagumpay. Siyempre, ito ay isang boring na ideya lamang. Kung tutuusin, hiniling niya kina Melba at Hansel na tulungan siyang bilhin ang mga ito, at sa pamamagitan ng 4 na napakasarap na buto ng damo na ito, magkakaroon siya ng sapat na nakakalamon sa puso ng napakagandang damo para sa hinaharap sa isang tiyak na lawak. Kung tungkol kay Terence, hindi niya kailangang itago ang 2 foundation stage golden pills para sa kanyang sarili. Hindi niya kakailanganin ang mga ito sa panandaliang panahon, ngunit hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa napakagandang damo na lumalamon sa puso sa mahabang panahon. Hindi na niya kailangang hawakan ng mahigpit ang 2 peak quality na foundation level na golden core na ito. Magagawa niyang ilabas ang tunay na halaga nito kung ginamit niya ito sa ibang lugar. Sa sumunod na yugto ng panahon, nakapag-focus si Terence sa kanyang cultivation ng walang anumang distractions. Maliban sa paminsan-minsang pakikipag-usap sa hari ng junk tungkol sa pamemeki, wala nang ibang iistorbo sa kanya. Siya ay magsasanay ng husto kahit na ito ay nagpapatatag sa kanyang mid-foundation strength, siya ay may ganap na kontrol sa bawat bit ng enerhiya sa kanyang katawan. Iyon ang ginagawa ni Terence ngayon. Lumipas ang oras, at malapit na ang 8 araw ng bagong taon. Ang birthday party ni Natalie, ang unang binibini ng tumataas na Sky Pavilion, ay ginanap sa pinaka-high-end na bahay ng Hayes. Gamit ang imbitasyon, si Terence ay nagtungo sa pavilion. Ito ang kanyang unang pagkakataon na pumasok sa core area ng pavilion mula noong dumating siya sa Sky Class Island, at hayagang ginagawa niya ito. Habang hawak ang imbitasyon sa birthday party, natural na hindi napigilan si E. Gayunpaman, siya ay masusing susuriin sa tuwing siya ay dadaan sa isang sahig, at ang pakiramdam na mapagkamalang magnanakaw ay talagang hindi makapagsalita. Wala siyang choice. Hindi siya panloob na miyembro ng tumataas na Sky Pavilion, at halatang wala siyang anumang malakas na background. Sa pasukan ng bahay ng Hayes, ang host ng birthday party, si Linden, ay nakatayo sa pintuan kasama ang kanyang malapit na kapatid na si Tiberius at ilang iba pa. Ang ikinagulat ni Terence ay maging si Harry ay kasama nila. Sa orihinal, sa hindi gaanong katayuan ni Harry, siya ay kapareho ni Terence. Wala siyang karapatang humarap sa ganoong mataas na klaseng kaganapan, lalo pat tumayo sa pintuan kasama sina Linden at Tiberius upang salubungin ang mga panauhin. Dapat itong malaman na ang mga taong dumalo sa piging ng kaarawan ngayon ay alinman sa itaas na mga echelon ng 3 malalaking pavilion o makapangyarihang mga figure ng isang puwersa. Bawat isa sa kanila ay isang tunay na malaking shot. Kahit na sila ay mag-welcome ng mga panauhin, dapat silang maging young masters na may malalim na background.
Ang mga ordinaryong tao ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanilang mga mukha sa harap ng mga malalaking kuha. Para makapasok si Harry sa grupong ito, masasabi lamang na ang taong ito ay talagang mahusay sa pagsuso sa mga tao. Kung hindi, hindi siya gaanong tinutulungan ni Lindan. Umiling siya. Sa secular na mundo, ang taong ito ay nagmula sa pagiging disipulo ng isang pamilya na hindi man lang bahagi ng isang maharlikang pamilya tungo sa pagiging manugang ni Patriarch Charlie. Nakakabilib talaga ang kanyang kagalingan magsalita. 3,986. Papasok na sana si Terence sa hall nang maramdaman niya ang isang malakas na presensya sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita ang kasalukuyang hallmaster ng Hall of Justice, si Julius. Sa ganitong pagtitipon ng mga dignitaryo, ang karamihan sa mga tao ay sinasadyang pigilan ang kanilang aura upang hindi aksidenteng mapuko ang kawalang kasiyahan ng isang big shot na magdudulot ng hindi kinakailangang kaguluhan. Gayunpaman, ang pinakasikat na batang powerhouse ng 3 pavilion sa harap niya ay walang kahit kaunting intensyon na gawin ito. Ginawa niya ang gusto niya at minamaliit ang iba. Gayunpaman, kahit na hindi niya napigilan ang kanyang sarili, walang sinuman sa paligid niya ang nagpakita ng anumang kawalang kasiyahan. Sa katunayan, nagkusa pa silang tumango sa kanya, kasama na ang mga matatanda ng 3 malalaking pabilyon. Hindi maiwasan ni Terence ang manginig. Nagawa ni Julius na sirain ang pamantayan ng mag-isa at lahat ng nakapaligid sa kanya ay nasanay na. Wala namang chismis. May isip lamang ng isa kung gaano katibay ang background sa likod nito. Ang Julius na ito ay hindi maliit na bagay. Habang naglalakad si Julius, lahat ay gumawa ng paraan para sa kanya. Walang sino man ang may lakas ng loob na hamarang sa kanyang daan hanggang sa turn na ni Terence. Kahit na hindi ibinaling ang kanyang ulo, malinaw na nararamdaman ni Terence ang walang katulad na matalim at mapagmataas na presensya sa likuran niya, isang hakbang lang ang layo. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng lahat ay kay Terence. Sino ang lalaking ito? Hindi ko pa siya nakikita noon pa man, maaari ba siyang pamangkin na kinuha ng isang matanda kamakailan? Nagbulungan ang ilang tao sa karamihan. Ang mga kwalipikadong dumalo sa piging ng kaarawan ni Miss Meyer ay natural na may malakas na background. Normal lang sa kanila na manghula ng ganito. Hey! Kahit sa ang pamilya ng Young Master galing ang taong ito, masasabi ko lang na ang mga mangmang ay walang takot na hamarang sa daan ni Hallmaster Julius. Tama. Hindi man lang yata nakikilala ng taong ito si Hallmaster Julius. Ni hindi niya alam ang bawal ng bagay na ito. Kawawa. Walang makakapidyo sa akin saan man ako magpunta. Ito mismo ang sinabi ni Lord Julius. Maging ang mga nakatataas sa nakatatandang konseho ay sadyang makikipagtulungan sa akin. Napakawalang bait ng batang ito. Malaki ang gulo niya ngayon. Masiglang nag-usap ang mga tao sa gilid, lahat sila ay mukhang nanunood ng magandang palabas. Sa matalas na pandaman ni Terence, naririnig niya ang lahat ng mga talakayang ito kahit na nakababa ang mga ito. Hindi matalinong masaktan ng isang taong kasing lakas ni Julius sa isang bagay na napakaliit. Gayunpaman, nang si Terence ay lilipat na sa gilid tulad ng iba, biglang nagsalita si Linden, "Oh, hindi ba ito ang pinakamalakas na bagong dating sa kasaysayan ng Green Cloud Pavilion?" Terence, karangalan ko at ng junior sister Natalie na handa kang pumunta sa aming birthday party. Halika, 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 sa ganitong paraan. Nagdulot ng kaguluhan ang mga salita, at maging si Julius, na nakatayo sa likod ni Terence, ay tumigil. Ang pinakamalakas na baguhan sa kasaysayan ng pavilion, hindi ba iyan ang himalang doktor na si Zhang Liju? Kailan pa naging ganito kalokohan si Terence? Oo, ngunit narinig ko na si Terence ay mula sa secular na mundo, tulad ni Master Zhang Liju. Medyo sikat siya sa Welcome Pavilion. Kalokohan, katutubo lang siya na may kaunting lakas na hindi maipakita sa entablado. Ano ang dapat ipagmalaki? Sa tingin mo ba ay maaari kang maging susunod na Master Zhang sa pamamagitan ng pagtapak sa ilang tumpok ng aso *T? Isa lang ang naganap sa loob ng 10,000 taon, paano makukuha ng ganoong tao ang kanyang pagkakataon?
Dahil lamang sa isang pangungusap ni Linden, tumaas at bumagsak ang mga talakayan ng karamihan, na agad na inilagay si Terence sa istaka. Hindi lang siya naging target ng lahat, kundi nasa dilema din siya. Masama talaga ang intensyon ng lalaking ito. Hindi maiwasan ni Terence na tumingin kay Linden ng malalim halata ang intensyon ng lalaki. Ano man ang mangyari, ang mga taong ito ay mga panloob na disipulo pa rin ng tumataas na Sky Pavilion, lahat sila ay may makapangyarihang background. Kahit na maaaring wala silang karapatang dumalo sa birthday party ni Miss Meyer, at ngayon ay sinabihan sila na walang makapasok na tulad ni Terence. Maliban sa mababang pagtingin, si Terence ay may isa pang problema na mas nakamamatay Julius. Kung hindi sinabi iyon ni Linden, tumabi na lang sana si Terence, lahat ng iba ay pare-pareho lang, ngunit ganap na naiiba ang mga pangyayari pagkatapos ng panunuya ni Linden. Kung pipiliin niyang umatras ngayon, hindi ito maliit na bagay. Maaari lamang itong bigyang kahulugan bilang pag-amin niya ng pagkatalo sa harap ni Julius. Walang pakialam si Terence, ngunit nandito siya para sa Natalie. Kung aaminin niya ang pagkatalo niya ngayon, baka mapahiya si Natalie. Kaya, nasa dilema si Terence. Gayunpaman, kung hindi siya actress, maaaring masaktan niya ang mataas at makapangyarihang master ng Law Enforcement Hall, si Julius. Kung tutusin, minsang sumumpa siya na, walang makakapigil sa kanya saan man siya magpunta, masasabi na kung anong klaseng puso ang mayroon siya sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang katapangan. Maging ang mga nakatataas sa konseho ng mga elder ay kailangang maging matyaga sa kanya, lalo pa ang isang baguhan na tulad ni Terence. Kung hindi siya actress, masasaktan niya si Julius, at kung actress siya, nakakahiya para sa Natalie. Ito ang kasalukuyang sitwasyon ni Terence. Ang piging ng kaarawan ngayon ay talagang isang dragon's pool at isang tiger's den. Kakasimula pa lang niya at nakatagpo na siya ng napakahirap na problema. Sa ilalim ng tingin ng lahat, biglang gumalaw si Terence, ngunit ang nagpagulo sa lahat ay ang lakas talaga ng loob niyang hindi umatras. Sa halip, dumiretso siya kay Linden at sa iba pa, kinuha ang invitation card, at mahinang sinabi, "Young Master Shu, pwede na ba akong pumasok?" Ha! Natigilan si Linden Shu, hindi niya akalain na ganito ang magiging reaksyon ni Terence, o sa halip, hindi niya akalain na magiging ganito katapang si Terence. Kung siya ang nasa posisyon ni Julius, kahit ang young master na si Shu ay hindi maglalakas loob na tumayo sa harapan niya. Gusto lang niyang gumawa ng kalokohan si Terence, ngunit hindi niya akalain na ang taong ito ay gagawa kaagad ng pinakabobong pagpipilian. Labis na masaya si Linden na makatanggap ng hindi inaasahang sorpresa. Nagpalitan siya ng tingin kina Tiberius at Harry, pagkatapos ay sumulyap sa mukha ni Julius. Pagkatapos, agad na nagbago ang ekspresyon ni Linden. Nagpahangin siya at seryosong nagsabi, "Young Hero Linford, please wait. Ito ang unang pagkakataon mong dumalo sa ganoong mataas na klaseng salusalo, para maintindihan ko ang iyong pagkabalisa. Ngunit ang aming tatlong pavilion ay palaging binibigyang pansin ang hierarchy. Bilang isang baguhan sa Green Cloud Pavilion, wala bang nagturo sa iyo nito? Nasa likod ka ng Hall Master Julius. Iniisip mo ba na nauuna ka sa kanya dahil lang pinuri ka bilang pinakamalakas na bagong dating? Don't you think that you're too ignorant? 3,987. Ang pagbabago ng ugali ni Young Master Shu ay talagang mabilis. Natahimik ang mga tao. Si Terence ang nagtulak kay Terence sa isang sulok gamit ang isang pangungusap, at ngayon ay ginagamit niya ang hierarchy para turuan siya ng leksyon. Siya ay walang hiya. Gayunpaman, nandito lang sila para manood ng palabas. Hindi nila gusto si Terence sa simula, kaya hindi nila kayang panindigan lang siya. Sa katunayan, gusto nila na si Terence ay matapakan hanggang mamatay ni Julius. Ha! Bahagyang ngumiti si Terence. Mali kaya ang narinig ko ngayon. Hindi kaya si Young Master Shu ang nag-udyok sa akin na pumasok, kundi isang guard dog na hindi alam ang rules. O baka peke ang invitation na pinadala mo sa akin. Hindi man lang ako qualified na pumasok, at pinaglalaroan mo lang ako. Hindi nakaimik si Linden. Ang nakakahiya kay Terence ay isang ideya lang na naisip niya on the spot.
Akala niya ay matatakot si Terence sa harap ng mapang-akit na kapangyarihan ni Julius, ngunit ang taong ito ay hindi nagpakita ng anumang takot. May mood pa siyang kutsain siya ng paikot-ikot. Walang ginawang mali si Terence, ang tatlong pavilion ay tungkol sa hierarchy, ngunit first come, first served. Sarili nilang desisyon na bigyang daan si Julius dahil natatakot sila sa kanya, ngunit hindi iyon nangangahulugan na kailangang gawin ito ng lahat. Pagkaraan ng mahabang panahon, dumilim ang mukha ni Linden at minisyon siya, ngunit wala siyang sinabi. Hanggat hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig, hindi papasukin ng mga gwardya si Terence. Ito ang epekto na gusto niyang makamit. Gaano man katalas ang bibig ni Terence, hindi na niya kailangang magsabi ng kahit ano. Hanggat pinipigilan niya sila dito, lalabas si Julius at aalagaan si Terence. Gaya ng inaasahan, mabilis na ibinuka ni Julius ang kanyang bibig at ang unang pangungusap na sinabi niya ay nagulat sa lahat, "Ikaw si Terence." Hindi lang ang mga tao, kahit si Terence mismo ay nagulat. Isang beses lang niya nakilala si Julius, at hindi man lang naisip na makilala siya ng isang beses. Kung tutuusin, nakatayo lang siya sa karamihan at tumingin kay Julius mula sa malayo habang nasa pressure resistance test, at hindi pinansin ni Julius ang isang maliit na figure na katulad ni Terence. Ngunit ang mga salita ni Julius ay malinaw na nangangahulugan na kahit papaano ay narinig niya ang pag-iral ni Terence. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang bagay sa mata ng sinuman. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman ni Terence na ang tanging dahilan kung bakit narinig siya ng kabilang partido ay naakit ni Natalie ang kanilang atensyon nang pumunta siya sa law enforcement hall para tulungan siya. "Tama, ako si Terence." Pagbati, Hall Master Julius. Tumalikod si Terence at ikinulong ang kanyang mga kamay. Pinalaki ni Julius si Terence pataas at pababa, at ito ay naging dahilan upang ang lahat ay tumingin sa isa't isa ng mas alangan. Ang pagmamalaki ng Hallmaster na ito ay kilala sa buong North Island. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan ang mga matatanda sa tatlong pabilyon na nasa harapan niya. Ano ang kayang gawin nitong Terence para iba ang tingin ni Julius sa kanya? Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang nagsalita si Julius na may hindi mapag-aalinlangan ng mapagmataas na tono, "Kung sino pa man iyon, patay na sila ngayon kung maglakas loob silang hamarang sa daraanan ko ng ganito. Ngunit ikaw, Terence, pakakawalan na kita." Muling nagkagulo ang mga tao, at maging si Terence mismo ay nabigla ng hindi masabi. Sa pagmamalaki ni Julius, hindi siya kailanman magsisinungaling. Upang maging mas tumpak, hindi siya kailanman magsisinungaling sa harap ng sinuman. Kung sinabi niyang gusto niyang pumatay ng tao, kung gayon kahit na birthday party ni Natalie, kahit nandito ang tatlong Pavilion Masters, walang makakapigil sa kanya. Ngunit hinayaan niya si Terence na pumunta sa harap ng lahat. Anong klaseng sitwasyon ito? Si Terence mismo ay medyo nalilito, hindi niya talaga kilala si Julius, kaya bakit iba ang pakikitungo sa kanya? You better not misunderstand what I mean. May matandang kakilala ako na nasa pangangalaga mo, kaya mukha lang ang ibinibigay ko sa kanya. Ikaw naman, para kang langgam na hindi makapasok sa mata ko. Paliwanag ni Julius. Ang kanyang paghamak kay Terence ay isang pagmamalaki na nagmula sa kanyang mga buto. Hindi niya ito itinago, at hindi na kailangang itago ito. Sa pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila, si Terence ay kapareho ng lahat ng iba dito. Lahat sila ay langgam sa kanyang paningin, na walang bigat. Ang pakiramdam na ito ng minamaliit ng isang tao ay mahirap makuha kahit para sa isang kalmado gaya ni Terence, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Kung ganoon, kailangan kong magpasalamat sa kaibigan na iyon. Mahinahong ngumiti si Terence. Ang kaibigang kausap niya ay natural na Natalie. Kung tutuusin, hindi mahirap na mahinuha mula sa mga salita ni Julius na hinayaan niya itong kusa para sa kapakanan ni Natalie. Hindi ito kakaiba. Sa buong North Island, si Truett ang tanging taong nakapagpababa ng ulo kay Julius. Bilang nag-iisang apo ni Truett, natural na mahalaga si Natalie sa mga mata ni Julius. Ang katotohanan na nagawang ilabas ni Natalie si Terence mula sa law enforcement hall ay patunay niyan.
Tungkol naman sa relasyon ni Terence at Natalie, kahit na sinadya niyang itago ito kay Linden at sa iba pa, walang paraan para itago ito mula sa Julius na ito. Gaya ng sinabi ng karamihan, walang sikreto sa mga mata ng Law Enforcement Hall, at higit pa sa mga mata ni Julius, ang Hallmaster ng Law Enforcement Hall. Sana hindi ka nakahanap ng maling tao. Ang mga labi ni Julius ay pumulupot sa isang mapaglarong ngiti. Siyempre, mahulaan niya kung ano ang iniisip ni Terence. Sa kasamaang palad, maaaring bigyan niya ng mukha si Truett, ngunit ang isang maliit na batang babae tulad ni Natalie ay walang ganoong mukha sa kanyang mga mata. Ito ay simpleng katawa-tawa. Gayunpaman, ayaw talagang ilantad ni Julius si Terence. Hindi niya nais na ibunyag ang anumang bagay kay Terence sa unang lugar, at hindi siya mapakali na makipag-usap sa isang langgam tulad ni Terence. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence habang nakatingin sa kalahating ngiti ni Julius, ngunit hindi niya maisip kung ano ang gagawin niya kung hindi siya magpaliwanag. Nilinggan niya si Linden, sa wakas ay makapasok na ako, tama ba, young Master Shu? Naninigas ang ekspresyon ni Linden habang ngumisi. Bihira para sa kanya na ipahiya si Terence sa harap ng lahat, ngunit hindi niya inaasahan ang ganoong twist. Maging si Julius ay iba ang pakikitungo kay Terence. Nabaliw ba ang mundo? Gayunpaman, ngayon na kahit si Julius ay nagsalita, hindi makatotohanan para kay Linden na gawing mahirap ang mga bagay para kay Terence. Kung hindi, magiging isang malaking biro kung gagawin niyang hindi masaya si Julius sa halip na si Terence. Kahit mayabang si Linden, hindi siya tanga. Maging ang kanyang lolo, si Leonardo, ang ikatlong elder ng tumataas na Sky Pavilion, ay walang gaanong katayuan sa mga mata ni Julius. Siya, ang young master ng tumataas na Sky Pavilion, ay hindi katumbas ng halaga ng umut-o. Sila ay nasa ganap na magkakaibang antas, kaya mas mabuti para sa kanya na huwag mag-imbite ng pangungutya sa kanyang sarili. 3,988. Pakiusap, kinailangan ni Linden na sumenyas kay Tiberius at sa iba pa na palayain sila, ang kanyang mga mata ay nanunuya sa kanila. Kakasimula pa lang ng show, at ang buong birthday party ay siya na ang nagplano. Magiging kasing dali ng pag-flip ng kanyang kamay kung gusto niyang parusahan si Terence. Maraming pagkakataon na gawin ito sa hinaharap. Matapos papasukin si Terence na may malamig na ngiti, mabilis na yumuko si Linden at ang iba pa kay Julius, puno ng saya ang kanilang mga mukha, Hallmaster Julius, mangyaring pumasok. Pagpasok sa loob ng tirahan ng Hayes, ang orihinal na mayaman at kahangahangang hall ay naging mas panaginip at parang panaginip dahil sa maingat na mga dekorasyon sa lahat ng dako. Para itong isang paraiso para sa mga immortal. Sa sandaling ito, bagamat marami sa mga nangungunang big shot ang hindi pa lumilitaw, marami sa kanila ang dumating na ng maaga at nagpapalitan ng mga pagbati sa isa't isa upang patatagin ang kanilang pagkakaibigan. Wala sa mga taong maaaring pumunta dito ngayon ay mga ordinaryong tao, at ito ang pinakamagandang pagkakataon upang palawakin ang kanilang network. Gayunpaman, malinaw na walang ganoong iniisip si Terence. Pagkatapos tumingin sa paligid, hindi niya nakita si Natalie, ang pangunahing karakter ng birthday party, kaya nakahanap siya ng tahimik na sulok at umupo, umiinom ng libreng high-end na spiritual tea, na medyo kaaya-aya. Iba si Julius kay Terence, na walang kausap. Siya ang sentro ng atensyon, ngunit walang nang-ahas na makipag-usap sa kanya dahil sa kanyang pride at reputasyon. Tumingin si Terence sa paligid at nakita si Julius na naglalakad palapit sa kanya. Umupo siya sa harap ni Terence nang walang sinasabi. Ano ang sinusubukang gawin ng taong ito? Hindi maiwasan ni Terence na isipin ang sarili, ngunit pagkaupo ng lalaki, wala na siyang nagawa pa. Tamad lang siyang humiga sa malapad na upuan at tinignan ang mga tao at bagay sa hall na may malamig na mga mata. Tumingin si Terence sa lalaki nang hindi gumagawa ng ingay. Nang makitang hindi kumikibo ang lalaki, hindi niya ito pinansin at naupo doon habang naka-cross arms, relaxed ang ekspresyon niya. Umupo silang dalawa sa tapat ng isa't isa. Dahil kay Julius, halos lahat sa audience ay hindi maiwasang mapatingin sa kanila at pagkatapos ay tahimik na umiwas ng tingin. Natatakot sila na hindi masiyahan si Julius kung titingnan sila ng matagal.
Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang sinabi ni Julius, ano ang relasyon mo ni Zhang Liju? Kumurap-kurap si Terence, ngunit bumalik sa normal. Hallmaster Julius, nagbibiro ka siguro. Si Master Zhang ay isang top figure sa Nakajima. Isa lang akong rookie. Paano ako magkakaroon ng anumang relasyon sa kanya? Sa kanyang pagtataka, sinabi ni Julius, nagsisinungaling ka. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin, nagsisinungaling siya, ngunit kahit si Liju mismo ay hindi alam ang tungkol sa kanyang relasyon sa kanya, at hindi niya kailanman sinabi sa sinuman ang tungkol dito. Paano nalaman ni Julius? Una, kayo ni Zhang Liju ay parehong taga Commonwealth. Pangalawa, kayo ni Zhang Liju ay parehong alchemist. Pangatlo, nagtanong-tanong ka na ng balita tungkol kay Zhang Liju simula noong dumating tayo sa Sky Class Island. Paano mo masasabing okay lang? Ipinatong ni Julius ang kanyang baba sa kanyang kamay habang sinusulyapan niya si Terence. Nagulat si Terence. Hindi niya akalain na ang isang baguhang tulad niya ay iimbestigahan ng husto ng mataas at makapangyarihang pinuno ng Hall of Justice. Flattered siya. Walang kabuluhan ang magsinungaling sa harap ko. Sa hindi malamang dahilan, medyo madaldal si Julius. Tinatimad niyang itinuro ang kanyang ulo at sinabing, lahat ng impormasyon mula sa Law Enforcement Hall ay sumasalamin sa aking isipan. Kung kinakailangan, maaari kong gamitin ang pamamaraan ng paghahanap ng kaluluwa anumang oras. Gusto mo ba itong subukan? Ayoko. Bakit ako hinahanap ni Hallmaster Julius? Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Hininaan ni Terence ang kanyang boses. Hahaha. Agad namang tumawa si Julius. Stop making people laugh, kid. Ano bang negosyo ko sa parang langgam na newbie na katulad mo? Huwag kang mag-alala, hindi ako masyadong naiinip na gumamit ng isang soul-searching technique sa iyo, curious lang ako sa relasyon mo ni Zhang Liju. Natahimik sandali si Terence bago mahinang tumugon, hindi ako kamag-anak ni Master Zhang Liju, kung kailangan kong sabihin na ako nga, naghahanap lang ako ng tulong niya para iligtas ang isang tao. Upang iligtas ang mga tagapagmana ng sekular na mundo. Hindi ko alam na ganyan ka pala kasentimental na tao, ngunit hindi mahalaga. Kung makita mo si Zhang Liju, mangyaring tulungan akong magpasa ng mensahe. Pagkatapos sabihin iyon, biglang nanlamig at matalim ang mga mata ni Julius, na nagpapanindig ng balahibo ng mga tao. Sabihin mo sa kanya na babayaran ko siya ng 100 beses sa aking pagkatalo para hindi siya mag-alala sa araw na iyon, para hindi siya mag-alala. Masyadong malayo. Sige, sabi niya. Hindi nagbago ang mukha ni Terence, ngunit ang kanyang puso ay nasa estado ng pagkabigla. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang nakipag-away si Julius kay Zhang Liju. Sa maalamat na kasaysayan ni Zhang Liju, normal lang para sa isang kasing lakas ni Julius na matalo sa kanya. Ang higit na ikinagulat ni Terence ay may kumpiyansa si Julius na maghaiganti kay Zhang Liju, na ngayon ay isa sa mga nangungunang boss sa Nakajima. Gaano siya kalakas? Hindi man lang maramdaman ni Terence ang lakas ni Julius, ngunit malalaman niya sa paraan ng pakikitungo niya sa mga nakatataas na ang lalaking ito ay hindi maliit na prito. Ang kanyang lakas ay malamang na higit sa normal na mga matatanda. Ang gayong pambihirang figure ay karapat-dapat na tawaging numero 1 sa bagong henerasyon ng 3 pabilyon. Habang nag-uusap ang dalawa, nakita ni Terence ang ilang tao na pumasok mula sa gilid ng kanyang mata. Lahat sila ay pamilyar na mukha na pinakaayaw niyang makita. Sa isang grupo ng 3 tao, si Joel ay nasa likod, na sinusundan ng South Heaven Gate, at sa harap ay isang napakagwapong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siya ang pinuno ng 3 bayani ng pamilya Nolan, si Andrew. Habang nasa daan, sinabi ng South Heaven Gate sa mahinang boses, "Boss, nakita mo ba ang batang iyon sa tabi ni Lindan? Si Harry iyon." Nagsisimula na akong maghinala na siya ang Linford. I think so too. Kung si Harry ay hindi nagbigay kay Linden ng isang bagay na kasing ganda ng Star Inkstone, susuportahan kaya ni Linden ang isang newbie na tulad niya at ilalabas pa nga siya para salubungin ang mga bisita. Tumango si Joel.
Sa mahigpit na pagsasalita, kahit si Joel, isang inner sect disciple na may katamtamang background, ay hindi qualified na tumanggap ng mga bisita sa birthday party ni Miss Meyer, lalo na si Harry. Si Joel ay labis na nagseselo sa kanya. Si Andrew, na naglalakad sa unahan, ay bahagyang tumango at bumulong, medyo hindi karaniwan, ngunit nakipagkasundo na kami kay Lindan. Siya ay mapopromote sa posisyon ng malaking nakatatandang kapatid, at ang pangalawa ay sa ilalim ng pakpak ng kanyang lolo Leonardo sa pangalan. Kakailanganin lang niyang tumuon sa pag-alis sa paghihiwalay at maging kanyang direktang disipulo. Dahil nasa ilalim niya si Harry, mahirap ipaliwanag kung susubukan natin siya, di ba? 3,989. Ayon sa pagiging mapagprotekta ni Andrew, kung makumpirma niya na si Harry ay si Linford hindi siya magdadalawang isip at papatayin si Harry para ipaghiganti ang kanyang ikatlong kapatid. Gayunpaman, ito ay isang hinala lamang ngayon, at walang matibay na ebidensya. Ang bagay na ito ay mahirap harapin. Dapat malaman na ang kasunduan sa pagitan nila ni Linden ay hindi lamang napagkasunduan ng iilan sa kanila. Nagawa ng magkabilang panig na makipagkamay at makipagkasundo dahil ang puwersa sa likod ng magkabilang panig ay umabot sa isang kompromiso. Kung sila ay kikilos ng padalos-dalos, hindi lamang sila makakasakit sa kabilang partido, maging ang mga taong sumusuporta sa kanila ay hindi nasisiyahan. Gaano man kainit ang ulo ni Andrew, hindi niya gagawin ang ganoong katangahan. Mananatiling tahimik lang ang South Heaven Gate. Kasalukuyan siyang nasa tuktok ng foundation stage, at ang Star Inkstone ay mas nakatutokso sa kanya kaysa sa iba. Gayunpaman, malinaw na naghihinala siya sa sitwasyon, ngunit wala siyang magawa. Ito ay talagang isang sakit sa puwet. Habang nagsasalita siya, lumayo na si Andrew. Siya ay patungo sa Julius at Terence. Matagal nang hindi nagkita, Hallmaster Julius. Binati ni Andrew si Terence habang papalapit sa kanya. Tuluyan niyang hindi pinansin si Terence, na isa lamang nobody. Itinaas ni Julius ang kanyang mga mata at walang pakialam na tumingin sa kanya. Ano sa tingin mo ang proposal noong nakaraan? Ito. Kailangan nating pag-isipang mabuti. Saglit na nag-alinlangan si Andrew at sumulyap kay Terence, na para bang may sekretong hindi niya maipapaalam kahit kanino. Sino ka ba? Gaano ka manggahas na matakpan ang pag-uusap sa pagitan ng Hallmaster Julius at ako? Ilabas ang impyerno dito. Kumunat ang noo ni Terence. Malakas si Andrew, ngunit malayo pa rin siya sa antas ni Julius. Kahit si Julius ay hindi ganoon kamayabang, kaya ano siya? Paumanhin, ngunit hindi ko ugali na ibigay ang aking upuan sa iba. Kung gusto mong makipag-usap ng detalyado kay Hallmaster Julius, bakit hindi mo isaalang-alang ang pagbabago ng lokasyon? Tumaas ang isang kilay ni Terence. Anong sabi mo? Agad na nag-alab ang masamang ugali ni Andrew. Si Julius naman ay tamad na nakahiga sa upuan na para bang hindi siya kasali dito. I'm not interested in repeating the same thing. Kung may problema ka sa tenga mo, I suggest you find a doctor. Baka magamot ka. Hindi pa rin natinag si Terence. Gaano man kalakas ang kalaban, hanggat pinukaw siya ng kalaban, hindi alam ni Terence kung ano ang pag-urong. Kapag nagkita sila sa makipot na daan, mananalo ang matapang. Ang mga duwag na walang lakas ng loob ay hindi kailanman makakatayo sa tuktok. Nililigawan mo si kamatayan. Ang mga salitang ito ay pinisil mula sa mga puwang sa pagitan ng mga ngipin ni Andrew. Hindi niya akalain na ma-provoke siya ng ganito kainang langgam sa publiko. Ang lakas ng mid-foundation stage ni Terence ay hindi maitago sa kanyang mga mata. Sa harap ng isang Golden Core Stage Master na tulad niya, si Terence ay isa lamang basura. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang mabangis na aura ni Andrew ay biglang itinulak sa sukdulan, na nagdulot ng pagsabog ng mga tandang mula sa karamihan. Ang isang Golden Core Stage expert ay hindi maliit na bagay, ngunit ang mas nakakagulat ay mayroon pa ring mga tao na naglakas loob na kumilos sa ganitong uri ng sitwasyon. Ito ang birthday party ni Miss Meyer. Mas mabuting isipin mo muna ang kahihinatnan bago ka kumilos. Hindi nagmamadaling sabi ni Terence. Kung ang kalaban ay si Julius, baka umatake talaga siya ng walang pag-aalinlangan.
Gayunpaman, kung ito ay ibang tao, kahit na ito ay isang taong kasing bangis ni Andrew, maaaring wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Kung nagsimula sila ng away dito, ito ay kapareho ng pagsira sa mukha ni Natalie, o kahit sa mukha ni Truett. Hindi lahat ay nagkaroon ng kumpiyansa na gawin ito. Sa harap ng isang napakalaking shot tulad ng Truett, ang isang master ng Golden Core Stage ay isang langgam lang. Dagdag pa, ang intuition ni Terence ay nagsasabi sa kanya na si Andrew ay hindi kasing init ng ulo gaya ng sa tingin niya. Hindi siya gagawa ng katangahan para ilagay si Terence sa panganib para lang turuan ng leksyon ang isang maliit na prito. Gaya ng inaasahan, bumaba ang aura ni Andrew habang malamig na nakatingin kay Terence. Ang lakas ng loob mo, anak. Ano ang pangalan mo? Bago pa makapagsalita si Terence, si Chanman at Joel ay lumapit sa kanyang likuran at bumulong sa kanyang tainga. Hindi lang nila sinabi sa kanya ang kanyang pangalan at pagkakakilanlan, sinabi pa nila sa kanya kung ano ang kanilang ginawa upang subukan siya. Sa totoo lang, nakikita si Terence sa ganitong lugar, lalo na nang nakaupo siya sa harap mismo ng Julius, Nantian Gate at Joel ay hindi man lang nagkaroon ng oras para mag-react. Nakilala man siya ng mga ito sa unang tingin, hindi pa rin sila naglakas loob na maniwala. Ngayon lang nila nakumpirma na ito ang pinaghihinalaan nilang newbie ng Green Cloud Pavilion. Hey! Anong klaseng mundo ito? Kahit isang baguhan lang mula sa Green Cloud Pavilion ay pwedeng makalusot sa lugar na ito. O sinamantala mo ba ang pagiging tamad ng mga guard para makalusot? Pinaikit ni Andrew ang kanyang mga mata at malamig na tumawa pagkatapos marinig ang buong kwento. Nabalitaan ko na kalahati ng mga guard sa birthday banquet ni Miss Meyer ay mga elite na pansamantalang inilipat mula sa Law Enforcement Hall. Tama bang sir-on mo ang kanilang kakayahan sa harap ng Hallmaster Julius? Kalmado pa rin ang mukha ni Terence. Nagbago ang mukha ni Andrew, ang mga salita ni Terence ay parang tinuturo niya ang mulberry at pinapagalitan ang balang. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Joel, unang senior tiyuhin, pangalawang senior tiyuhin, hindi alam ang pagkamatay ng aking amo, at itong si Terence ay isa sa mga sospek. Mangyaring tulungan akong malaman ang katotohanan at hayaang matahimik ang kaluluwa ng aking Panginoon. Ang kanyang biglaang interjection ay natural na magbigay kay Andrew ng isang paraan, ngunit hindi rin ito pinawi ang kanilang mga hinala kay Terence. Ang kanilang focus ay kay Harry, ngunit hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos dahil kay Lindan. Ngayong si Terence, ang pangalawang sospek, ay nasa linya ng apoy, hindi nila maaaring pabayaan ang pagkakataong ito. Noon pa man ay nararamdaman ni Joel na magkatulad ang aura ni Terence at Linford. Bilang isang practitioner, ang kanyang malakas na intuition ay tumpak sa halos lahat ng oras. Sa sandaling mabigkas ang mga salitang ito, agad na nagningning ang mga mata ni Andrew, at lihim niyang binigyan si Joel ng tingin ng pagsang-ayon. Agad niyang sinabi na may seryosong tono, nang mamatay ang ikatlong kapatid na lalaki, si Nantianyong, sinabi ng mga nakatataas sa tatlong pavilion na mahigpit nilang iimbestigahan ang bagay na ito, ngunit walang anumang pag-unlad. Master Julius, magagamit mo ang pagkakataon ngayon para imbestigahan itong Terence. Sa iyong mga kakayahan, hindi dapat masyadong mahirap malaman ang anumang bagay, di ba? Maaari ka nalang gumamit ng soul-searching technique para malaman mo. Alam ni Terence na ang mga bagay-bagay ay hindi maganda dahil siya ay pinalaki ng mga taong ito. Sa mga taong ito, hindi sila magdaranas ng anumang pagkalugi kung gagamitin nila ang pamamaraan ng paghahanap ng kaluluwa sa kanya, kahit na ang kanilang pagbabawas ay napatunayang mali sa bandang huli. Kung tama sila, ito ay isang kaaya-ayang sorpresa. 3,990. Gayunpaman, para kay Terence, kung talagang hahanapin siya, ito ay isang kalamidad. Walang makapagliligtas sa kanya sa sitwasyong ito, kahit ang Natalie. Bagamat si Natalie ang miss, hindi magiging kasing epektibo ang kanyang mga salita pagdating sa mahahalagang taong ito, maliban na lang kung personal na lumabas ang kanyang lolo, si Truett. Gayunpaman, si Truett ang master ng tumataas na Sky Pavilion, bakit siya manindigan para sa isang walang katulad ni Terence? Kung talagang hindi ito gumana, maaari lamang niyang subukang lumikha ng kaguluhan at makatakas.
Kung ikukumpara sa pagkakaroon ng lahat ng kanyang mga lihim na malaman ng isang tao na gumagamit ng isang soul-searching technique, ito ay maaaring aktwal na magkaroon ng pagkakataon na mabuhay. Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ng batang babae ang biglang tumunog sa likuran nila. Si Terence ang aking tagapagligtas, sino ang naglakas loob na gumamit ng isang diskarte sa paghahanap ng kaluluwa sa kanya. Sa hitsura ng taong ito, agad na nakatuon ang atensyon ng lahat sa kanya. Maging ang maalamat na si Julius ay bahagyang mas mababa sa kanya. Ang taong ito ang pangunahing karakter ng piging sa kaarawan na ito, ang Natalie. Nakahinga si Terence. Hanggat hindi siya hinahanap, at lumabas si Natalie para tumulong, gagana pa rin ito. Kahit na gusto siyang parusahan ni Andrew at ng iba pa, malamang na hindi sila mangangahas na salungatin ang kalooban ni Miss Meyer sa isang araw na tulad ngayon. Gayunpaman, si Andrew at ang iba pa ang mga reaksyon ay ganap na wala sa inaasahan ni Terence. Miss Meyer, maaaring si Terence ang iyong tagapagligtas, ngunit maaaring siya rin ang pumatay sa aking pangatlong kapatid. Walang alitan sa pagitan nilang dalawa, at personal na iniutos ng Pavilion Master na si Meyer ang investigasyon sa bagay na ito. Gusto mo bang walang laman ang utos ng iyong lolo, Miss? Sabi ni Andrew nang may pananalig. Matapos makipagsanib puwersa sa paksayo ni Leonardo sa likod ni Linden, napakalinaw na ng kanilang panig. Dahil ang kanilang tagapagtaguyod ay walang kinalaman sa Truett, natural na hindi na kailangang masyadong pakialaman ang isang maliit na batang babae tulad ng Natalie. Ito. Terence. Nawala nang masabi si Natalie. Nakatingin lang si Natalie kay Terence nang walang magawa. Gusto niyang tulungan si Terence na makaalis sa sitwasyong ito, ngunit hindi ito katulad ng karaniwang tagapagpatupad ng batas na nakaharap niya noong nakaraan. Ito ang pambihirang Andrew. Kung walang saysay ang loika, kung gayon kahit siya, si Miss Meyer, ay walang magawa. Bagamat siya ay kumikilos na parang isang kusa at ignorante na maliit na batang babae kung minsan, hindi niya pababayaan ang kanyang pag-iingat pagdating sa mahahalagang bagay ng kanyang lolo. Sa mga ganitong pagkakataon, kung may nasabi siyang mali, maaari itong gawing dahilan para maapektuhan ang imahe at katayuan ng kanyang lolo. Ang ganitong uri ng bagay ay nangyari ng maraming beses sa nakaraan. Umiling si Terence sa Natalie, na sinasabi sa kanya na huwag magsalita ng kahit ano. Siya ay isang maliit na babae, pagkatapos ng lahat, at mas mabuting maghintay at makita kaysa sa target ng kabilang partido. Nang makita na si Natalie ay naiwang tulala, si Andrew at ang iba pa ay nagkatinginan at ngumiti ng matamis. Pagkatapos, sinabi nila kay Julius, Hallmaster Julius, ikaw ang namamahala sa 3 pavilion na mga parusa. Ngayong nasa harap mo na ang sospek na si Terence, hindi tamang baliwalain siya. Ano sa palagay mo? Sa ilang salita lamang, ang sitwasyon ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ni Andrew. Malinaw na ang lalaking ito ay hindi kasing lakas, mainitin ang ulo, at walang utak gaya ng pagtingin niya sa ibabaw. Si Terence ay lihim lamang na nakabantay. Ang mga bagay ay biglang umunlad hanggang sa puntong ito, at maging ang Natalie ay hindi siya natulungan. Napakahirap talagang umatras ngayon, at isang hakbang lang ang kaya niyang gawin. Gayunpaman, sa sandaling ito, sumulyap si Julius kay Andrew at sinabing, Andrew, kailan mo ba naging turn para turuan ako kung ano ang kailangan kong gawin? Sa isang simpleng pangungusap lamang, si Andrew at ang iba pa, na nakakaramdam pa rin ng pagiging saplada, ay agad na bumagsak ang kanilang mga mukha. Nakalimutan nila na si Julius ay hindi isang tao na maaari nilang ipag-utos ayon sa gusto nila. Kung gagawa sila ng isang bagay na hindi nagustuhan ni Julius, magiging maayos si Terence, ngunit malalagay sila sa problema. Bukod dito, ang dahilan kung bakit walang pag-unlad sa kaso ni Nancy Yanyong ay talagang resulta ng mga sulsol ni Julius. Pakiramdam niya ay hindi gaanong mahalaga ang kasong ito, kaya walang mag-iimbestiga dito. Naturally, walang magiging resulta. Sa makatuwid, ang mga salita ni Andrew ay walang pinagkaiba sa pag-aaway ni Julius para sa kanyang hindi pagkilos. Sa kayabangan ni Julius, hindi siya papayag. Hindi.
Gustong magpaliwanag ni Andrew, ngunit biglang tumayo si Julius nang walang anumang babala. Ang kanyang mapagmataas na aura ay agad na dumaikit sa ulo ni Andrew. Natigilan si Andrew, nanlambot ang kanyang mga tuhod at halos lumuhad siya sa harap ng karamihan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagawa niyang itayo ang sarili. Gayunpaman, ang dalawang tao sa likod niya, ang Southern Heaven Gate at Joel, ay walang lakas na gawin iyon. Sa isang plop, sabay-sabay na tumama ang kanilang mga tuhod sa mga tile sa sahig, at nagsuka sila ng dugo sa isang malungkot na kalagayan. Hindi ikaw. Kasalanan mo ba o ako? Malamig na tiningnan siya ni Julius at sinabing, ito ay isang maliit na babala lamang. I don't have that much patience, and I'm too tamad to care about this bullshit things. Bigyan mo ako ng sagot sa tanong ko sa iyo noon sa loob ng 3 araw. Kung hindi, dapat mong malaman kung ano ang mga kahihinatnan. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Julius at umalis, iniwan ang karamihan ng mayabang at masungit na tingin sa likod. Pambihira talaga ang lalaking ito. Maging si Terence ay hindi maiwasang humanga sa kanya. Sa totoo lang, bihirang makakita ng lalaking kasing lakas at mayabang na gaya ni Julius. Gayunpaman, mas interesado si Terence sa kung ano ang nangyayari sa pagitan nina Julius at Andrew. Ito ang pangalawang beses na binanggit ito ni Julius sa napakaikling panahon. Hehe, this time sinipa mo na ang bakal na multo sa malamig na mukha. Deserve mo talaga. Si Natalie ay natutuwa sa kasawian ni Terence, at ang maliit na curly bear na nakasabit sa leeg ni Terence kasama niya ay nagwagayway din ng mga kuko nito sa grupo. Namumula ang mukha ni Andrew dahil sa galit, ngunit hindi siya maaaring sumiklab sa sandaling iyon. Napangisi lang siya at tahimik na hinayla pataas ang dalawang lalaki mula sa Southern Heaven Gate at Joel na nakaluhod sa lupa. Pagkatapos ng lahat, ito ang kaarawan ni Natalie. Nasa tama siya ngayon, at maliwanag na hindi niya binigyan ng mukha ang dalaga. Gayunpaman, kung siya ay maglakas loob na magtantrum sa kanya ngayon, ito ay labis. Kung narinig ito ni Truett, hindi niya kakayanin ang mga kahihinatnan. Little junior brother, let's go. Naiinis akong tumayo kasama ang isang walang hiyang tao. Walang sinabi si Natalie at umalis kasama si Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.